Ang bahagi po natin pong malalagawain, manamahal po God, bilang paggalang salita ng Diyos, manamahal tayong po na tumayo, manamahal, at ang buong pagkakataon na aking pong binibigay sa ating Brother Robert, Preacher Brother Robert Diaz, manamahal po God. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Preacher Greg. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi po tayo ng gabay sa ating dakilang Diyos. O dakila at pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mong pinakamamahal na Panginoon, sa paunang dalangin po na iyong minamahal at ginagalang na pastor, kami pinagpupuri at nagpapasalamat sa malayang pagkakataon ng pinagkaloob po sa amin na may kalakasan at pag-iingat na makarating sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay na pinahiram mo sa amin sa araw na ito at sa bawat bahagi ng manlalagawain na iyong pinagpalat nilang isan. Mahal na Panginoon, higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong banal at matamis na presensya, nagsisilbing galak sa aming mga puso. Kaya kung paano po pinagpala mga unang bahagi, pagpalain mo rin pong lubos, mahal na Panginoon, ang pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Tunay na saganang aking wala po kong magagawa. Gamitin mo lang po ko bilang daloy ng Espiritu ng pagkapalang mga labing ito, maipahayag ang iyong banal na salita na may pag-ibig, kalakip ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, at sa mga nakikinig kang magbukas sa kanilang Espiritu ng pangunawa. Bago po ang lahat, linis mo po, mahal na Panginoon, ang aking puso, mahal na Panginoon, at sa pangunang dalangin ng iyong pong minamahal at iginagalang na pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng demonyo ng hadlang, demons, hindrances, cast out, Satan, I command you cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabing hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. The highest praise, glory, and honor, thanksgiving to our Lord Jesus Christ. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And I give double honor and respect to dear beloved, honorable evangelist, honorable parents in the Lord, ating beloved honorable evangelist, Wildy Estrada Almeida, then Pen Prophet, our loving God, sa ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mabubuting turot aral na iniwan sa atin na hindi po natin malilimutan mga minamahal, at sa kanya po mga minamahal na mga anak, beloved children, grandchildren, and children-in-law, sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa, sa ating beloved ordained preacher, sa ating beloved worker, sa inyo po, mga inibig kong mga kapatid, baguhan matdatihan, sa ating pong bisita, kung meron man, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bago po natin mga minamahal, pamagatan yung ating pong pag-aaralan, mga minamahal, basa po muna tayo mga minamahal ng unang talata. Kaya hindi po sa ating pong beloved teksto. Sa aklat po ng Tito, Kapitulo 3, talatang 8. Dito po sa Tito, Kapitulo 3, talatang 8, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito at ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na pananatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Ano po ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi po rito, tapat ang kanyang pasabi, mga minamahal. Ang pamagata po ng ating pag-aaralan, let us value the Word of God, mga minamahal. Ating pong pakahalagaan ang salita ng ating pinakamamahal. Pero mga mapagpahalaga, maging mapagpahalaga tayo sa salita ng Diyos, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal na mga mananampalataya, simula tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Ang sabi ng Bible na ating pong nabasa, mga minamahal, yung tapat na kanyang sinabi, mga minamahal, magiging mga minamahal, isang huwaran tayo, mga minamahal. Meron po talagang lalakip sa isang mananampalataya para makita yung salitang tinanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, tapat ang pasabi, mga minamahal, tungkol sa mga bagay na ito, pinatutunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay ninanasa kong
patotohanan mong may pagkakatiwala. Tayo po yung mga tumanggap ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inaasahan ng Diyos, yung makita niyan, tinanggap mong salita, ay maisapamuhay ng bawat mananampalataya. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, patunayan mong may pagkakatiwala. Pabilito ang lahat ng isampalataya sa Diyos. Maging maingat, mga minamahal. Patutunayan mo na, mga minamahal, yung iyong tinanggap na salita sa ating pinakamamahal na Panginoon at magiging maingat ka pa sa lahat ng iyong gagawin ng iyong buhay. Sabi rito, at panatiliin ang mabubuting gawa, ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapakikinabangan ng mga tao, mga minamahal. Kaya sa lahat po tayo, mga minamahal, nung tayo pinakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mula pa lang nung tayo tumanggap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung salita pa lang na ating tinanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano tumulo yung ating luha, kung paano nilinis tayo ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng Ebanghelyo, mga minamahal, at naipamuhay natin, mga minamahal, marami sa atin, mga minamahal, nung tanggapin natin yung salita, binago yung buhay natin, mga minamahal. Yung po yung kapangyarihan. Kaya napakanan maging mapagpahalaga tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Pinagaling yung ating karamdaman sapagkat nalaman natin na ang salita na ating tinanggap, mga minamahal, ito'y may kapangyarihan. Sabi ng Biblia, patutunayan daw yan, mga minamahal. Kaya sa ating patutoo, nung tinanggap natin ang salita ng mahal na Panginoon, sinunod natin ang kanyang banal na kalooban, sinasabi natin, mga minamahal, dati tayong may karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napatunayan mo ang salita ng iyong tinanggap ay may kapangyarihan, binago ang iyong buhay, pinagaling ang iyong karamdaman, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, kinakailangan maging mapagpahalaga tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bakit po kinakailangan, mga minamahal, maging mapahalaga tayo sa salita ng mahal na Panginoon? Sapagkat walang salita mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. Ibig sabihin, mangyayari sa ayon sa gusto ng tao, mga minamahal, magaganap at magaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagganap ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na abutan niya tayo ng kanyang salita, mga minamahal, sa omagitan ng kanyang pagbabalik, mga minamahal. Kaya ang sabi po rito, mga minamahal, sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatang 28, ano po ang ayaw ng Diyos na mangyari para sa atin, mga minamahal? Sige po, pakibasa po. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatang 9, ang talata po ay 28. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa at tatapusin at paiikliin. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang ayaw na mangyari ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Sabi rito, sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita. At salita sa lupa, tatapusin at pahiikliin. Marami mga minamahal sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, tumanggap ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pero mga minamahal, hindi po nila ipinamuhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tatapusin at paiikliin. Gagawin niya yung kanyang pangako na sinalita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sanlibutang ito, mga minamahal. Patutunayan daw ng Diyos, mga minamahal, ng kanyang salita ay makapangyarihan. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat isasagawa ko ang Panginoon ng kanyang salita sa lupa at tatapusin at paiikliin. Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal? Kaya ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, bago mangyari ang mga minamahal, tayo mga mananampalataya, kung paano natin tinanggap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, naghahayo tayo, mga minamahal, sa mga hospital. Sabi ng Biblia, pag inabutan sila at di nila tinanggap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya po na nangyari, mga minamahal, doon po sa kapanahunan ni Noe, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, kung paano tinapos ng Diyos sa magitan ng tubig, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano niya ginunaw ang sanlibutan, mga minamahal. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, dito po sa 2 Pedro, mga minamahal, isulat nyo lang po, mga minamahal, sabi po rito, at ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, dapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng iba pang 7 nung dalhin ang pagkagunaw ng sanlibutan ng masasama, mga minamahal. Sino pong iningatan, mga minamahal? Si Noe, na tagapangaral ng ebanghelyo na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya ang sabi ng mga Panginoon, bago mangyaring paikliin ang mga araw at oras ng taon ng salibutang ito, mga minamahal, tatapusin ng Diyos, pero ayaw ng mga Panginoon, wala sang kasiyahan sa mga taong mapapahamak at mapaparusahan, mga minamahal. Kaya ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga taong di tatanggap ng salita ng ating dakilang Diyos, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na sila makakatikim pa, mga minamahal, ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaki ng tsansa, mahabang panahon ang ginugol, mga minamahal, ng ating pong minamahal at ginagalang na pastor, maging ang lahat ng mga ngaral, kung saan tayo may mga activity ng spiritual ng salita ng mahal na Panginoon. Meron tayo sa police, mga Bible study, BGMP, mga minamahal. Meron tayo sa rescue, bureau, mga minamahal. Meron tayo sa mga jail, lahat ng niya, mga minamahal. Sa mga taong hindi tatanggap ng salita ng mahal na Panginoon, ayaw ng Diyos na mangyari na abutan sila ng galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang kanyang salita, mga minamahal, ang sabi ng Biblia sa Jeremiah, mga minamahal, dito po sa aklat ng Hope, mga minamahal, Jeremiah 32:27, mga minamahal, narito, ako ang Panginoong Diyos ng lahat ng tao, may ano bang bagay baga na totoong mahirap sa akin, mga minamahal. Dito pinatutunayan ng mahal na Panginoon na walang ibang makakagawa ng kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw ang kausap ito, mga minamahal, ay pinakikilala ng Diyos sa iyo ang kanyang kayang gawin. Kaya sabi niya, narito, ako ang Panginoong Diyos ng lahat ng tao, mga minamahal. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin, mga minamahal? Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na kanyang sinalita. Gaya ng kanyang ginawa doon, mga minamahal, sa kapanahonan ni Noe, mga minamahal. Pero ang ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, na tayo po, yung salita na hindi natin pahalagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung natanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po mangyayari, mga minamahal? Ang sabi natin pinakamamahal na Panginoon bilang palatandaan, mga minamahal. Sabi ng Job 6:30, mga minamahal, pakibasa po. Dito po sa Job, Kapitulo 6:30, may di ganap ba sa aking dila? Hindi ba makapapansin ang aking pagwawari ng mga suwail na bagay? Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ano po ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal? Meron bang di ganap sa kanyang dila, mga minamahal? Hindi ba makapapansin ng aking mapagwawari ang mga suwail na bagay? Yung mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos bago ipangaran, mga minamahal. Si Noe, mga minamahal, ipinangaran niya Ibanghelo, tinawaran lang sa mga minamahal. At ito yung pinapaalala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano naganap yung pagkagunaw ng sanlibutan, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dapat hindi natin makalimutan to. Tandaan daw natin to, mga minamahal. Sabi, meron bang di ganap sa aking dila? Hindi ba makapapansin ang aking pagwawari ng mga bagay na suwail, mga minamahal? Kaya yung mga hindi tumatanggap ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi sa Jeremiah, mga minamahal, susumpayin ang taong hindi nakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, eto kung hanggat maaari, mga minamahal, lagi natin pakaiisipin to, mga minamahal. Ang sabi natin pinakamamahal na Panginoon, walang hindi ganap sa kanyang dila. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na kanyang sinalita, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ano po ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Tayo naghahayop po tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami sa atin, mga minamahal, pag nagbibigay tayo ng invitation, sinasabi nila, magkakapera ba ako dyan, mga minamahal? Pero ano sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kinakailangan tayo po, mga minamahal, ay may sagot sa ganyang mga minamahal. Pag binigyan natin ng replates, pag sinabi po yung ganyang bagay, mga minamahal, sabihin natin, higit pa sa pera yan. Mapasayo man ang buong sanlibutan ng kayamanan ng mundong ito. Kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, mapabaliwala po ang lahat ng iyong kayamanan, mga minamahal. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18, talatang 19, pakibasa po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 18, ang talata po ay 19. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga mga minamahal, sa ating po pagbibigay ng reflect sa paghahayo natin ng salita ng Diyos, sisiya sa atin sa Galilea kung paano nila tinanggihan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, at mangyayari na ang sino mang hindi makinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa akin, pangalan, aking sisiyasatin yaon sa kanya mga minamahal. Uusisain ng Diyos yun sa ating mga minamahal. Yung salita na ating inaalok sa kanila. Ayaw na ang ating pinakamamahal na Panginoon, abutan sila ng galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung kanyang salita, sabi ng Biblia, mga minamahal, tatapusin at paikliin kung paano natin nakikita, mga minamahal, yung mga oras na nangyayari sa atin sa araw-araw, mga minamahal. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sisiya sa atin ng Diyos sa kanila yon, yung kanilang pagtanggi sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang laki, mga minamahal, may kapakinabangan, mga minamahal, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang kapakinabangan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Pag ang tao po ay tumanggap ng salita sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng 2 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16, Dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinisiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katuwiran. Amen. palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kung tatanggapin nila ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, anong pakinabang meron, mga minamahal? Sabi rito, yung lahat ng kasulatan na kinasiya ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ano pong ituturo, mga minamahal? Sa lahat ng gawang mabuti. Sabi rito, sa pagsansala, mga minamahal, yung lahat ng bagay na marumi sa atin, mga minamahal, aalisin nyo, mga minamahal. Sasalain nyo, mga minamahal, sa magitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagsuway ng lahat na bagay na gusto nating gawin na masama, susuwayin ka ng mahal na Panginoon. Yung salitang itinanim sa iyong puso't isipan, yun ang magtuturo sa iyo para hindi mo na magawa yung mga bagay na masama pa. Sasawayin ka ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa Biblia, sa ikatututo na nasa katwiran. Ano po yung ikatututo natin nasa katwiran? Yung ating pong malaman ang mabuti at yung masama na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Yun po yung katwiran, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ang kapakinabangan nito, mga minamahal, tuturuan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano sasalain yung ating mga kasalanan, kung paano tayo susuwain sa lahat ng bagay na masama na dating gagawin pa. Mga minamahal, may pipigil sa atin yung salita na itinanim sa ating mga puso't isipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung katwiran ng Diyos, mga minamahal, yung tayo mabuhay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. At yung masama na hindi dapat gawin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung mga bagay na ituturo ng banal na kasulatan at hindi basta kapakinabangan niya, mga minamahal. Ano pa po ba, mga minamahal? Yung salita na itinatanim sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po yung makapaghihiwalay ng lahat ng ating karumian at ng lahat ng pag-apaw ng kasamahan. At ang itinatanim na salita, yung makapagliligtas ng ating kaluluwa. Pakibasa po. Ating po na Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 21. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 1, ang talata po ay 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ng pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord! Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami po palang pakinabang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi rito, kaya't ihiwalay nito ang lahat ng karumian at pag-apaw ng kasamaan. At ano pa ang itinatanim ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi, hihiwalay na yung pag-aapaw ng kasamaan, pati yung karumian, at ang itinatanim sa atin ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng salita, yung salitang makapagliligtas ng ating kaluluwa. Ang sabi ng ating pong nabasa, mga minamahal, ito po yung magtuturo sa atin sa pagsansala, sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, magiging ang salitang ito, pag tinanim sa isang Kristiyano, ililigtas ka raw ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang salita na itinanim sa iyong puso't isipan, siyang magagawa sa iyo ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipamumuhay mo yan, mga minamahal, ang Diyos mismo. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, aking tipan ito ay ilalagay ko sa kanilang puso't isipan. Bakit sa puso't isipan inilalagay ng mahal na Panginoon? Para ang lahat ng iyong gagawin pag sa puso
ay may kagalakan, mga minamahal. Hindi ka napipilitan gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Galak na galak ang sundin ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya iniligay ito sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung lahat ng ating gagawin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sa pagpupuri, maging choir, maging mga ngaral man yan, mga minamahal, lahat ng iyong ginagawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Kahit sabi mo, tagalinis ka lang ng CR, pag nasa iyong puso ang salita ng mahal na Panginoon, galak na galak kang gawin ito sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit kinakailangan sa isipan ilagay ito ng ating pinakamamahal na Panginoon? Para hindi po natin makalimutan ang kanyang salita. Sapagkat ang salitang niyan, mga minamahal, ay siyang magtuturo sa iyo ng lahat ng pag-apaw ng karumian, aalisin ng Diyos yan. Ang lahat ng kasamaan, mga minamahal, at ang itinatanim niyan sa ating puso't isipan, yung makapagliligtas ng ating kaluluwa, mga minamahal. Grabe po ang pakinabang. Kaya ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging mapagpahalaga tayo sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lagi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Mayroon po tayong 3 times a day na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Kaya yung pong salita na ating natatanggap, mga minamahal, wag po nating isa walang bahala yan, mga minamahal. Sapagkat yan ang magiging daan, mga minamahal, para tayo po ay maging karapat dapat at sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ano po ba yung salita, mga minamahal, na itinuro sa atin ng ating mga minamahal na magulang sa Panginoon? Yung salitang itinuro ng ating magulang sa Panginoon galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya maraming salamat sa mga tao ng Diyos na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba yung salita na yan, mga minamahal? Bakit ganun na lang kahalaga sa ating minamahal at ginagalang na pastor na kahit maging kapalit ang kanyang buhay, mga minamahal? Pakibasa po, 2 Korinto 6:7. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 7, sa salita ng katotohanan sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa. Amen. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung salitang itinuro sa atin ng ating pong minamahal at ginagalang na pastor, ating pong beloved parents in the Lord, ating dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida, mga minamahal? Ano po yung salita na tinuro sa atin? Sabi ng Biblia, salitang katotohanan na may kapangyarihan. Galing po yan sa mga Panginoong Kristo, mga minamahal. Sabi rito, sa salita ng katotohanan, yung salitang ating tinanggap, mga minamahal, katotohanan. Ang sabi rito, at ang salitang katotohanan na may kapangyarihan ng Diyos, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon niya, mga minamahal. Kaya sabi rito, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran, sa kanan o sa kaliwa. Yung palang ating tinanggap na salita, mga minamahal, na katotohanan na may kapangyarihan, sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin, hindi kayang lumusot ang dyablo. Mga minamahal, kahit saan sa dumaan, mga minamahal, hindi makalulusot ang dyablo. Kaya sabi, sa kanan o sa kaliwa, yan yung sandata ng ating katwiran, mga minamahal. Yung salitang tinanggap mo, mga minamahal, ang sabi natin pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, sa ating pong minamahal, ginagalang na magulang sa Panginoon, mga minamahal, kung paano nila pinahalaga ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahit yung abusayap, mga minamahal, sa dako po ng talipaw, mga minamahal, hindi inalintana ng ating minamahal, ginagalang na pastor ng kanyang buhay na mahalaga sa kanya. Ito po hindi niya binigyang pansin, mga minamahal. Kundi bagkus, pinahalaga niyang salita, ipinaabot sa talipaw, mga minamahal, doon sa mga abusayap, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit maging mitya ng kanyang buhay, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, isulat niyo na lang po, 20-24 ng gawa, datapwat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ano po yung dinala ng mga pastor doon? Mga minamahal? Hindi niya inari yung kanyang buhay na sa kanya'y mahalaga, maganap niya lamang ang ebanghelyo para magpatotoo na ang Diyos ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry, nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Ang mga MPA dito, binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang ipapatotoo natin? Na tayo na dating masama, drug addict, mga minamahal, punong-puno ng bisyo, nasa atin ang lahat, mga minamahal, binibilangan na ng mga buwan at araw sa ospital, subalit nung makatanggap sila ng ebanghelyo na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, nagpapatotoo tayo na ang Diyos sa atin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at nagpapagaling ng karamdaman. Ito ang dala ng ating minamahal ginagalang na pastor doon sa dako ng abusayap, mga minamahal, para ipabot ang salita na kung gaano kahalaga
ay ang buhay nating minamahal ginagalang na pastor, isinawalang bahala niya ito para makapaabot lang ang salita na mahalaga na gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang nangyari mga minamahal? Napaabot ang salita ng Diyos doon, bagamat ang mga abusayap mga minamahal, pero doon sa mga naligtas na 21 sipadas, hostages, mga minamahal, sila po nakarinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung salitang may katotohanan at may kapangyarihan, kung paano sila iniwas ng ating mahal na Panginoon sa bomba na ibinabagsak sa kanila, na patunayan nila ng ating minamahal, ginagalang, beloved, honorable Pastor Evangelist Wildistrada Almeida, ay totoong propeta ng Diyos. Yung 12 kasama ng ating minamahal, mga prayer wars, mga minamahal, at ang ating minamahal at ginagalang Evangelista Wildistrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, mga minamahal, kasama yung mga 21 hostages, mga minamahal, iniligtas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila yung pinanghawakan na salita ng ating dakilang Diyos nung tinanggap nila, mga minamahal. Kompleto silang nakababa. At ang sobra, yung mga hostages na 21, mga minamahal. Kaya yung salita na dala ng ating minamahal, ginagalang na pastor na may kapangyarihan, yan din yung salitang itinuro sa atin ng ating minamahal, ginagalang na pastor. Kaya tayo narito at nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. At yung katwiran, kung paano nilinis tayo ng salita na yan sa umagitan ng pag-apaw ng karumihan at kasamaan. At ang itinanim sa atin ngayon, ang salitang makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ganyan po dapat natin kapakalagahan, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga po, mga minamahal. Yan po ang ating gabay, mga minamahal, sa araw-araw na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Ano po, mga minamahal, ang sabi ng huling talata, dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 13. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 4, ang talatay 13. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sokristo. Ano ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Hawakan po natin yung turo, mga minamahal. Yung itinuro sa atin ng minamahal at magulang sa Panginoon, na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Sokristo. Sabi ng Biblia, panghawakan po natin yan, mga minamahal, sapagkat siya ang ating buhay. Ano lang po ba? Ano po bang buhay meron, mga minamahal? Pag sinabing buhay, mga minamahal, hindi lang po yan, mga minamahal, material, pinansyal, mga minamahal. Yan na po yung ating pamumuhay sa Panginoon. Yung salita niya na pag pinanghawakan natin. Kung ang gusto ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, kung kayo'y magsisipanatili sa akin, ang salita kayo magsipagpanatili sa inyo, ano man ang inyong ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, panghawakan po natin ang turo, huwag mo itong bibitawan, mga minamahal. Marami, mga minamahal, kasalita ng ating pinakamamahal na Panginoong Sokristo. Yung mga hindi nagpahalaga, mga minamahal, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala sang kasiyahan, mga minamahal, sa mga taong mapapahamak. Kapag dumating yung araw na gusto ng Diyos, natatapusin at paiikliin ang mga araw na yaon, mga minamahal. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, panghawakan natin, mga minamahal. Huwag tayong hihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong hihiwalay sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita, siyang magtuturo sa atin. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, upang ang tao ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Paano tayo kinakailangan dapat maging sakdal? Mga minamahal, bakit kinakailangan tayo maging sakdal? Sapagkat ang aakyat sa langit, mga minamahal, yung pinasakdal ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang salita, mga minamahal. Sabi ng Biblia, 17:7 ng 1, mga minamahal, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sokristo. At tayo po, mga minamahal, ay tumayo at tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Sokristo, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin yung bagong pag-asa, mga minamahal. Nung tayo po makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Sokristo. At tayo po ay mabahagian ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo na dating walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa, mga minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon.
bilang tanda ng pagkakababa sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Inisipin po natin mga minamahal, yung lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginawa sa ating buhay. Mawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ko, Diyos. Hallelujah. Habang tayo may maawit sa ating pinakamamahal na pinamahal. Patuloy tayo makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ko, Diyos. Hallelujah. Siya nagbigay ng ating bagong pag-asa, mga minamahal. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Walang katumbas. Lumutihan natin pinagmamahal na Panginoon. Walang bigay na pag-asa. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa salita na ating tinanggap, yung ating dating buhay, wala nang matitira pang palatandaan, mga minamahal. Yung dating luma nating pagkabuhay, walang bakas na maiiwan ito para sa salita na maglinis sa atin sa lahat ng karumihan at kasamaan.
binigyan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng bagong pag-asa. Dating ikaw sa buhay walang malalapitan, pangkorote punong-puno ng utang. Pinapahalis tayo sa ating mga tinitirahan dahil sa hindi makabayad ng upa, kuryente, subalit ng ating makilala, mahal na Panginoon. Natanggapin natin ang kanyang salita. Ibinamuhay natin ito. Iniyaon tayo ng Diyos sa kahirapan. Nagkaroon tayo ng bagong pag-asa. Ngayon, nagkatamasa. May bahay at lupa, may sasakyan pa. Yung dating walang kapayapaan sa pusot isipan. Mga dating gumagamit ng mga droga, mapinagbabawal na gamot, mga minamahal. Magpapakamatay na lang walang kapayapaan. Naabutan ang paanyaya ng salita ng Diyos. Nakakilala sa mahal na Panginoon tumanggap. Naduktungan yung kanyang buhay, nagkaroon ng bagong pag-asa. Mga dating binibilangan na ng mga araw at buwan para sa kamatayan, wala ng lunas sa karamdaman, meron sila. Subalit nung sila'y makakilala sa mahal na Panginoon, sa paunang dalangin ng taong ng Diyos sa ating minamahal at ginagalang na magulang sa Panginoon, sila mga minamahal ay nagkaroon ng bagong pag-asa. At ngayon tayo rito mga minamahal, sa ating unang kinagis na pananampalataya, wala tayong pag-asa bagaman nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Subalit walang kalakip na kapangyarihan sapagkat ang nagsasalita ay hindi tao ng mahal na Panginoon, ang ating minamahal ginagala na pastor propeta ng Diyos. Ang kanyang sinasalita ay galing sa ating mahal na Panginoon. At napatunayan natin lahat kung paano binago ng ating Diyos ang ating mga buhay. Binigyan tayo ng pag-asa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagong pag-asa, mga minamahal. Pangawakan natin ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Ang pangako ng Diyos, dapat ang kanyang pasabi, mga minamahal. At gusto ng Diyos, mapatunayan ang bawat mananampalataya sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang bawat gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang nananatili sa kanyang salita, ano man ang ating ibigin, ibigay ng ating mahal na Panginoon. Purigo Diyos, hallelujah, hallelujah. Purigo Diyos, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po para sa ating mga pangangailangan. Nalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon para sa lahat ng ating prayer request, ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ito man po ay lubos ang pagbabago ng buhay, pagkalaya sa lahat ng mga bisyo at kahinaan, malapayang katatagang kalalaksang pananampalataya, ilingin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, anumang pagsubok yan. Ang sabi natin pinakamamahal na Panginoon, walang salita mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. Kaya hingi mo sa mahal na Panginoon, ang pangako niya, kung may problema ka, lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang iyong pangangailangan sa mga oras ito, ilingin mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y magkaisang manalangin, mga minamahal, para sa ating pangangailangan.
O dakilat at pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, sa punong dalangin po, na ngayon po minamahal at iginagal ng pastor, mahal na Panginoon. Narito po ang inyong mga anak, dumudulog sa iyong toro ng biyaya dyan sa kalangitan, dalangin na mahal na Panginoon. Ano man po mga kakailingan ng inyong mga anak, mga problema sa darani, mahal na Panginoon, kagalingan ng karamdaman, abutin po ito, mahal na Panginoon, sa iyong malang kapamararan, dalangin na mahal na Panginoon, patuloy mo pong pagkalain ng banal na gawain bito, mahal na Panginoon, ibus mo po masaganang pagpapala, mahal na Panginoon, ikaw po ang gumawa ng paraan, tumawag pa ng marami pang kaluluwa, mahal na Panginoon, sa ministeryong ito, dalangin na mahal na Panginoon, patuloy mo ipalakasin, at naway mahal na Panginoon, masumpungan mo pa kaming gumagawa sa iyong banal na kalooban, hanggang sa iyong pagbabalik, at dalangin na mahal na Panginoon, ang iyong pong minamahal, at ginagala na beloved children, mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng sapat ng hibayong karunungan, mahal na Panginoon. Higis na kalakasan, mahal na Panginoon, kompletong kagalingan, mahal na Panginoon, sa aming beloved kids, mahal na Panginoon. Recovery, mahal na Panginoon. Bigyan mo silang kalakasan, mahal na Panginoon. At patuloy mo silang, mahal na Panginoon, pagpalain, mahal na ibus po masaganang pagkapala, mahal na Panginoon, sa aming beloved children, ganun din po sa lahat ng mga minamahal na manggagawa, ginagamit po sa iyong banal na pulpito, mahal na Panginoon. Palakasin mo po kami hanggang sa iyong pagbabalik, manatili kami sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Ang lahat po na ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patong po natin kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, kanang kamay sa ulo, isipin po natin ating minamahal at iginagal ng ibang lista. Nagpatong ng kamay sa ating ulo, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong manalangin, sawayin po natin ang lahat ng mga demonyo ng hadlang sa ating paglilingkod, maging karamdaman man yan. Sige po, o dakilat o pagpalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, at sa paunang dalangin na ipuminamad ginagal na pastor sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng hadlang sa paglilingkod, lahat ng demonyo ng kahinaan, palulupaypay, lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Cast out lahat ng demonyo ng hadlang, karamdamang kahinaan, palulupaypay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out. Problem vices began. Cast out in Jesus' name pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tatalon, 3 beses mga minamahal. Ba't ang ating pong pinapalayas mga minamahal, masasamang espiritu, mga minamahal, ng karamdaman, lahat ng gawa ng kaaway. Tayo po lumundag 3 beses. Shout out your voice 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At diyan po namang minamahal at tatapos sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Purihin natin pinakamamahal. Tayo pinadako sa mga announcement. Purihin natin dakilang Diyos. Ating pong beloved Brother Renato. Amen. Brother Opie. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Robert. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo po kukuha ng ating special love offering. Ngayon, mga minamahal, ay katapusan po ng ating pong buwan. At meron tayong obligasyon na hinulugan, mga minamahal, sa ating pong pastoral house. Mga minamahal, nakalulungkot po yung mga iba natin mga kapatiran, nakalimutan na yung ating monthly na bayarin sa ating church. Dati umaabot po ng 50 ang mga nagbibigay. Ngayon wala na yata 10. Mga minamahal, nagbabayad pa po tayo ng ating pastoral house. 2 taon pa po. Kaya nga, isa po sa kukunin natin ngayon yung ating pong special love offering. Mga minamahal, para po sa ating pong pastoral house at sa ating pong kuryente at tubig na monthly na binabayaran. Tandaan po natin, mga minamahal, ito po ay sa atin. Kami mga manggagawa ay palipat-lipat lang po kami ng lugar. Ang nagbe-benefits po na ating pong pagbibigay ay tayo rin po mga anak ng Diyos. Amen. Kaya tayo po ikukuha natin special love offering bago tayo dumako sa ating mga announcement. Mga minamahal, narito po ang ating beloved Brother Renato. Ipanalangin po ang ating special love offering. Sunod, gamsib na kita. Kaya tayo manumahal natin po nga itaas sa ating mga special love offering upang ito po yung asbasan, pagpalagdan ng Diyos. Pamutay ng Diyos, mapagpalaning Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa makapangyarihan pa sa sumalap ko na ito po kami masuluya
sa pagbibigay ng special love offering malapunon sa mga kapatiran malapunon. Patuloy sila pagpalahin malapunon, wag maginhawa sa pagbigay sa mga gawain mo malapunon upang magamit po malapunon sa mga gawain mo malasuluya sa karagdagan ng pangailangan malapunon na kayo po pag-provide sa mga kapatiran na patuloy nagtatapat sa pagbibigay special love offering malapunon ng isa po sa ating Espiritu malapunon pagpalain mo kaming lahat malapunon. Ito po sa dalangin sa mga kapanganapan in Jesus' name. Hallelujah. Magbigay ka at ika'y bibigyan. O sikling-ling, aapaw di naman. Kaya't magbigay ka kung puso'y magandong. At sa'yo ay pagkakaroon. O magbigay ka at ika'y bibigyan. O sikling-ling, aapaw di naman. Kaya't magbigay ka kung puso'y magandong. At sa'yo ay pagkakaroon. At sa'yo ay pagkakaroon. At sa'yo ay Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal ang ating mga announcement. This coming Sunday ay Holy Supper po natin. Kaya sa ating mga beloved choir members, lalo na po ang Jesus Finest, Generation Choir, maminamahal, makiisa po tayo sa ating fasting and prayer, maminamahal. Pwede po kayong pumunta rito, mag-ayuno sa mga wala pong trabaho. Sa mga may trabaho, maminamahal, pwede po tayo mag 2 meals para sa ating pong banal na apunan sa darating na linggo, araw ng bukas. At ang mga minamahal, ang ating pong practice, ang ating beloved youth choir, meron po kayong practice mamaya alas 3. Alas 3 na nga po, may practice po ang ating beloved youth choir. At sa darating na linggo, inuulit ko po, Holy Supper na po natin, mga minamahal. Kailangan natin ng fasting and prayer para po sa ating pong Holy Supper. At sa lahat po ng mga kapatiran natin, beloved youth choir, beloved adults choir, at beloved Jesus Finest Generation Choir, pwede po tayong mag-ayuno para po sa ating pong banal na hapunan. Purin pong ating mahal na Panginoon at ating pong ating gawain, mga minamahal, sa ating pong webcast from Monday through Saturday po. Ito po ay 9 p.m. to 10 p.m. po ang ating pong Jesus Miracle Hour, Olongapo City. At meron po tayong mga TV program, maminamahal, sa PTV Channel 4. Ito po ay every Saturday po, 10:30 to 12 midnight. At ang ating pong DCME, ang ating pong radio program. At the same time, ito po ay naka-webcast. Ito po ay 11 p.m. to 12 midnight from Monday through Saturday. DCME 1530 kHz. Purin pong ating dakilan Diyos. At mga minamahal, meron tayong counseling, meron po tayong layans, manais magpa-layans. At tayo po ay dadako na po sa ating pong pansamantalang pag-iwaywalay, ang ating pong closing prayer. Niling ko po tayo po ay tumayo, maminamahal, at tayo po ay dadako na po sa ating pansamantalang pag-iwaywalay. This coming Sunday, maminamahal, magkita-kita po muli tayo para sa ating pong Holy Supper, sa ating general worship. Inuulit ko, maminamahal, may practice po ang ating beloved youth choir, alas 3 ng hapon. At ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, po tayong practice, kaya pwede tayong mag-ayuno para po sa ating banal na hapunan. Tayo po dumako na po sa ating pansamantalang pag-iwaywalay at muli po tayo magkikita sa araw ng bukas. Narito po ang ating beloved co-worker, beloved Brother Paulo Bundok, ipanalangin po ang ating pansamantalang pag-iwaywalay. Po rin po ang ating dakilan Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy. Tayo po'y manalangin na po, dakilang Diyos, sa mga banal siya makapangyarihang pangalan.
Aming mahal na Panginoong Jesus, kami nagpupuri, papasalamat sa tagumpay ng banal mong gawain na naidao sa araw na ito simula kanina hanggang ngayon. Kami nagpupuri, malabay nagpaparangal, nagdadakila sa iyong banal na pangalan. Salamat sa awitin ng mga joyful solemn song. Salamat, O Diyos, sa mga buhay na padatoo at pinapasalamatan namin ang mga banal mong salita naming napakinggan na pag-aralan na dinala po rin mga ngaral sa umagang ito, Diyos, sa pagkain ng aming mga kaluluwa at siyang gabay patnubay namin sa iyo. Ito'y pagkain di napapanis, tumatagal hanggang sa kalangitan. Dadalhin namin po ang mga banal mong salita naming napag-aralan, O Diyos, at kung paanong dinako ng payapaligtas yung mga anak sa lugar na ito sa aming paghiwa-hiwalay. Ingatan mo po ng bawat isa makarating silang payapaligtas sa kanang mga tahanan nila. Itong aming samod dalangin sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po, Mami naman. We love you so much.